Tayong lahat ay magsitayo as we open our Bible. Hindi, kaya naman. Kaya lang pag inataan ng buhay. In the book of Luke, amen. Hanapin mo Diyos ulit. Ayan na sila. Ayan, Luke. Chapter number 22. Okay, good morning po. Tuloy po kayo. Sama ng manang Okay. So, Luke chapter number 22. In verse number 39. Kung nyo nakita si Amen? Amen. Okay, babasahin po natin hanggang tayo ay makarating sa verse number 46. Yes. Ari ang inyo nakabukas na nakabukas sa kanya. 39. So, ako po ang babasa sa verse 39. Kayo naman po sa verse number 40. Basahin niyo po ng sabay-sabay. Ayan. Yung ating panauhin, kapiling natin si Nanay Mila, tama ba? Amen. Ayan, meron po kayong katukayo sa likuran. Nanay Mila din yun. Ayan. Ganito po ang sinasabi. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou wilt willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. And said unto them, Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po ngayong umaga at kami po ay muling makapagninilay-nilay ng inyo pong mga salita ng buhay na siyang gagawa sa aming mga puso, Panginoon. At minsan pa ang gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu ang siyang gumawa sa bawat anak nyo na naririto sa bahay-sambahan, Panginoon. At kung meron man po kayong nakikitang karumihan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ay pakalinisin nyo po kami. Amen. At maging karapat-dapat sa inyo pong harapan, Panginoon. At ganon din po, meron man pong isa o dalawa na hindi tiyak ang patutunguhan ng kanyang kaluluwa kung darating ang kamatayan. Kayo po ang magliligtas, Panginoon. Amen. At Yes, Lord. kanyang matiyak ang langit na regalo nyo. At salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na patuloy nyong inaalok sa bawat isa. At lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. So, natutuwa po tayo at kapiling natin si Nanay Mila, tama ba? Opo. So, ano pong apelido nyo, Nanay Mila? Kalalo po. Kalalo. Kalalo. Ayan. Siya po yung gumagawa ng kinain natin puto. Puto. Karyoka. Sa sinanay ang gumagawa. At salamat at hindi lang niya hinatid ang karyoka, umatin pa siya ng pagsamba. Amen? So, salamat po. Okay. So, ngayong umaga ay tayo ay mag-aaral. Ano po? Ng ating mga binasang mga talata.
Amen. Okay. So, iwasan na po natin ang patayo-tayo. Mga bata, ayan, makinig kayo. No, dyan lang kayo, maupo lang kayo. So, ngayong umaga ay pamamagatan po natin ang ating pag-aaral. The bitter cup. Ayan, the bitter cup. No? Ang mapait na saro. Ayan. So, actually, lahat po tayo ay nakararanas ng pait sa buhay. Amen? Amen. So, lalo na't kung tayo may pinagdaraanan na mga suliranin, no? Ito'y damang-dama natin. No? So, the bitter cup, ang mapait na saro. Ngunit ang saro na binanggit ng ating Panginoon, ito ay nung siya ay tinako sa krus, ay doon siya, no? Makikita natin na naranasan ang bigat, pasakit, no? Ang kasalanan ng mundo. No? Okay. So, we are told, no, in 2 Corinthians chapter number 5, verse 15, bakit ba kinakailangang maranasan ng ating Panginoon, no, ang tinatawag na pait, no, at lupit ng kasalanan. No? In 2 Corinthians chapter number 5, in verse number 15, ito yung nakita si Amen? Amen. Ako na lang po ang babasa, sundan niyo po ako ng inyong mga mata sa inyong mga Biblia. Ganito po ang sinasabi, and that He died for all, na siya ay namatay para sa lahat, that they which live should not henceforth live unto themselves, upang sila na mga nabuhay ay hindi na mabuhay para sa kanilang mga sarili, but unto Him which died for them and rose again. Kundi mabuhay, no, sa ating Panginoong namatay na minsan at nabuhay na maguli sa mga patay. So, salamat sapagkat merong Kristo na isinilang, no? At mas mapalad pa tayo na mga ipinanganak dahil ang Panginoong Diyos na ipinanganak sa laman ay hindi nakaranas ng ospital, ng pamper, no? Kundi magaspang na tela ang binalot sa atin ng ating mga magulang. At ang mga batang ito ay mga pampers na, no? So ako'y naabutan ko pa yung lampin. Lampin yung nilalamahan. At ang pusod ay tinatalian ng Parang gasa. No? Okay, so yung mga may edad na, alam niyo yung sinasabi ko, nakaka-relate kayo. No? Okay. So, ngunit ang ating Panginoon, bagaman siya ay katulad ng mga bata, naranasan niyang maging bata, ay makinig kayo mga kids. So, si Jesus Christ pinanganak, naging katulad niyo ng mga bata. Siya naglalaro, kamukha niyo, katulad ng mga bata. So, ngunit siya ay bata na lumaki na sumusunod sa kanyang mga genitor. No? So, they obey their parents. No? So, as Jesus, no, nung siya ay dumaan sa pagkabata, ay naranasan niya na siya pagsabihan, naranasan niya na siya ay pagalitan. No? At bilang bata, no, ay na-enjoy niya. Ngunit habang siya lumalaki, ay kanyang nakikita ang plano ng Ama sa kanyang buhay, na ang kanyang darating na buhay dito sa mundo ay hindi maganda. Siya'y papatayin ng mga tao. Okay, so ito ang buhay ng ating Panginoon. Hindi katulad ng inyong mga papa, ng inyong mga mama, ng inyong daddy, naglalaboro. No? Pero si Jesus Christ, nung siya ay lumaki na, siya'y papatayin ng mga tao. Bakit? Ayaw ng tao sa Diyos. O, yan ang dahilan. At ang pangako naman ng Diyos ay tutubusin ng tao sa ilalim ng kasalanan, ng sumpa. So, yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ mamamatay upang bayaran yung ginawa mong kasalanan at yung ginawa nating mga pagkakasala laban sa Diyos. Okay. So, as we approach, no, yung pinagdiriwang ng mundo na tinatawag na Easter Sunday,
Ayan, yung mga Palaspas. bata, yung mga palaspas, mga itlog. Ayan. Kaya makita nyo, may mga itlog, may mga rabbit. Di ba? So, yun yung pinagdiriwang ng mundo na tinatawag na Easter Sunday. Ayan. Kaya yung mga bata, may mga tsokolating natatanggap, di ba? Tsokolate, itlog, rabbit. No? Okay. So, Pwede po ba yan? ayan. So, tsokolate pwede, pero kung intention nyo magkaroon ng bunny, hindi. Ay, naku, paano Okay. okay. Nabili So, ko? So, Itlog na. Ay, as we come today, no, to look at what preceded the glorious resurrection of Jesus, no, at before the empty tomb, no, bago siya magbangon sa mga patay, no, kinakailangang balikan natin yung naranasang kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo, no? So, mula sa hardin ng Getsemani, nabasa natin mula kanina hanggang ngayon, siya'y tumungo doon upang manalangin. So, number 1, the cup was surrounded by temptation. In verse number 39, sa ating text, Luke. So, ang sabi dito, sa ating binasa, (22:39) and 1 (22:39). Okay. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. Nung ang Panginoon ay mananalangin, no, ay ganon kainit ang kanilang puso na makasama ang kanilang pastor. No? So kung saan pumunta ang Panginoon ay doon din sila pumupunta. No? At napakagandang pagmasdan na ang mga alagad na naturuan ng ating Panginoon ay may puso na sumunod sa ating Panginoon. Di ko alam kung ang mga taong ito may mga trabaho, no? So ito ba'y walang ginagawa sa buhay kung bakit sumusunod sa ating Panginoon, no? So pero makikita natin na ang mga taong ito ay minsang tinuruan, inaralan ng mabuting balita ng kaligtasan, no? At nanampalataya kung kaya't sila ay nagkaroon ng puso na sumunod sa Diyos. No? Tayo bilang mga tinatawag na mga tao ay wala talaga tayong sense of direction. May kanya-kanya tayong gustong puntahan, may kanya-kanya tayong iniisip, may kanya-kanya tayong buhay na dapat asikasuhin, gawin, no? Pero nung kanilang narinig ang balita ng kaligtasan, ay doon lang sila nagkaroon ng sense of direction. Kaya pag wala ang salita ng Diyos, ang buhay natin ay parang walang direksyon. Kaliwa, kanan, no, atras, abante. Pero nung nakilala nila ang Panginoon sa buhay nila, ay nagkaroon ng sense of direction. Meron na ngayong tinutumbok, meron na ngayong patutunguhan ng kanilang buhay. Kaya ganun kahalaga na meron tayong puso na handang sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, so the cup was surrounded by temptation. 40. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. So, yung tinatawag na tukso, no, ay hindi nawawala sa atin. No? Lagi yang nakasunod sa atin yung tinatawag na tukso. No? Ano yan? Yung kahinaan ng laman. Yan. Yung ating old nature. Yung ating pagiging makasalanan. By the way, ang salitang tinawag tayong makasalanan, hindi dahil gumagawa tayo nito. Tinawag po tayo ng salita ng Diyos na makasalanan sapagkat likas sa atin ang pagiging makasalanan. Amen. Yan. Yung mga bata, hindi mo natuturuan magsinungaling. Habang yan ay lumalaki, ay natututo sila. Kahit hindi mo turuan. Tama? Why? Because nature natin, yun ay likas sa atin ang pagiging makasalanan. No? Hindi mo pa ginagawa ang isang bagay na masama. Ang tawag sa iyo ay sinners. Makasalanan. No? Kaya ang isang makasalanan, hindi siya pupunta ng langit.
Bakit? Sapagat siya nga'y gumagawa ng labag at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't ang tao pag namatay, ang kanyang kaluluwa ay tutungo sa kapahamakan ng impyerno. Yan ang sinasabi ng Biblia. So, at bilang makasalanan, yun po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay kinakailangang mamatay sa krus. Bakit kinakailangang pagbayaran ang ginawa nating mga pagkakasala? No? Dahil ayaw ng Diyos pumunta ang kaluluwa ng tao sa impyerno. Ayan. So, ang panahon natin ngayon, hindi maintindihan, mainit, malamig. No? Pero pagka sobrang init naman, hinahanap natin malamig. Pag malamig, gusto natin mainit. No? So, hindi natin maintindihan. Pero doon sa impyerno, walang lamig. Puro apoy at uod na hindi namamatay, sabi ng Marcos. No? Doon ay araw at gabi, pahihirapan ng kaluluwa ng tao. So, at doon ay maraming pintuang papasok, ngunit walang pintuang papalabas. Kaya pag napunta ang kaluluwa ng tao sa impyerno, habang buhay na siya doon. No? Habang buhay siyang pahihirapan. No? Wala dong holiday, walang special holiday, walang rest day, walang worship day. Kaya habang tayo buhay pa at naririto sa lupa, mahalaga na ating bigyang pansin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Okay, so makikita natin, the cup was surrounded by temptation. No? So ang Panginoon ay pumunta ng Getsemani, ng hardin. Ayan, parang ganyan, parko. Pumunta ang Panginoon doon, sumunod yung mga alagad, at doon ay nakita ng Panginoon, ang sabi niya, no? Sa verse 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, kung bakit ito'y punong-puno ng tinatawag na tukso, no? Sa ating Panginoon, sapagkat madalas ang gusto natin yung desire natin, hindi yung desire ng Diyos. Mas gusto natin gawin yung tingin natin ay maganda kaysa sa tingin ng Diyos na dapat ito ang dapat mong gawin. O gusto ng Diyos na dapat mong gawin. Right? So kaya pagkakalooban natin ang nasusunod at hindi Diyos, ito'y maituturing na temptation. No? Maituturing na hindi ito kalooban ng Diyos. Although mayroon tayong sariling kalayaan na gawin ang gusto natin, tama? Amen. Pero mayroong pinag-uutos ang Diyos na dapat mong gawin. Okay, and verse number 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. At nagpakita ang isang anghel, no, sa ating Panginoong Hesus, at siya ay kinomport. Ayan, pinalakas siya. Bakit? Dahil ang ating katawang lupa, no, ang Diyos ay 100% man, 100% God. Amen? Kung ikaw ay nakararanas ng damdamin ng pasakit ng mundo, no, ganun din ang ating Panginoon na nagsalaman. Kaya alam niya ang nararanasan mo. Why? He experienced it. Naranasan niya yun. Kung ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na takot, ang Panginoon naranasan din. No? Bilang nasa laman. Okay, kaya ang kanyang panalangin na huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, Ama. No? Kaya napakagandang panalangin. Alam mo, bibihira ang tao na manalangin, Panginoon, ano ba ang iyong kalooban? At gusto ko ito ang aking gawin. At malalaman mo lang ang kalooban ng Diyos pag binabasa mo ang kanyang salita. Amen? Amen. So, yun din ang unang tanong, ano ba kalooban ng Diyos sa buhay ko? No? Mag-aral, magtapos, magtrabaho, magkapamilya, no? At magkaroon ng magandang buhay. Ano, minsan pumasok sa aking isip, ano kaya ang plano ng Diyos sa buhay ko? Minsan ako'y umupo dyan sa inyong kinauupuan sa loob ng church. No? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Natanong mo na ba yan? Kaibigan? Mga kapatid? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? No? Yayaman pa kaya ako? Ayan. Maraming ganun no? Ano kaya ang aking magiging bukas? Ayan. So, pero alam nyo, ang Panginoon, alam niya lahat yan.
No? Bakit? Sapagkat siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. So, full of temptation. Number 2, the cup was filled with pain and death. No? Ang sorrow, no? Ang cup was filled with pain and death. According to verse 41, makikita natin, and he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed. And verse 42 saying, Father, so makikita natin dito, no, na alam niya na siya'y mamamatay sa laman. Alam niya na siya'y papatayin ng mga tao. So hindi kaila ito. Bakit? Diyos siya na nakakalam lahat ng bagay. Kung kaya't ang Panginoon bilang nasa salaman, no, damang-dama niya yung tinatawag na panalangin, no? At doon sa kanyang panalangin ay halos yung kanyang pawis ay dugo ang tumulo. Ayan, di pa naman siguro tayo nananalangin na dugo ang tumutulo. No? Laway siguro. Tulog na yun. Ayan, para So, sa nakita natin sa panalangin, di ba? naharap na. Talagang hindi natin matagalan. Pero alam nyo, pagka tayo ay nakararanas na ng mga suliranin sa buhay, mas damang-dama nating manalangin. Amen? Pagka ang pamilya ay punong-puno ng pasanin, tayong mga magulang, damang-dama natin. Natatawag natin ang pangalan ng Panginoon. So, ganun din si Jesus Christ nung siya ay nanalangin sa hardin. No? Yung kanyang pakikipag-usap sa Ama ay masidhi. No? Punong-puno ng emosyon. No? Punong-puno ng tinatawag na konsentrasyon ng kanyang paglapit sa Ama. So makikita natin dito sa verse number 44. So 44, and being in an agony, no, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. So tumutulo, makikita natin ang kanyang pawis na halos dugo na, no? And when he rose up from prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. So nakita natin na bagaman ang mga disipulong ito ay tinuruan ng ating Panginoon, and yet they are sleeping. Kaya alam nyo, pag tayo pupunta ng church, masarap matulog eh. Di ba? Ayan, si Jacob. Ang sarap ng tulog. Di ba? Ang mahal. Why? Ang sabi dito, 46, and said unto them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Manalangin ka. Bakit? Sapagkat ikaw ay magiging biktima ng tukso. Kaya pagka ang Kristiyano pala ay nananalangin, inilalayo tayo ng Panginoon na mahulog sa tukso. Ang tukso hindi masama. So, nagiging masama lang siya pag nahulog na tayo sa tukso. No? At hindi totoo yung kasabihan, awit na, tukso, layuan mo ako. No? Lalapitan ka pa. No? Diba? Paghehele ka pa. Ano nangyari? Diba? Natulog ang mga disipulo. No? So, hindi lang isa eh. Lahat halos sila natutulog. Pero sabi ng Panginoon, dito muna kayo at manalangin. Amen? Kaya hindi madali mag-pray. Why? Nakakatulog ka. No? Nakakatulog ka. Bakit? Yan ang gusto ni Satanas. Huwag kang manalangin sa Diyos. Ang gusto niya, matulog ka, pagod ka na. Kinakailangan mo nung magpahinga. Tama na yan, Charles. Kaya salamat. Yung bisita natin, kahit pagod kahit nagtatrabaho, na nakakatapak sa loob ng church. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon dahil bibihira ang ganyan. No?
At mamaya, kikilalanin natin si nanay. Okay, so the cup was filled with pain and death. So dito sa kanyang panalangin, ay alam niya na siya ay magiging isang tupa na ihahandog. No? Tupa na papatayin para ihandog. At hindi madali. No? Yung alam mong ikaw ay papatayin, no? Kaya isang damdamin ng isang bibitahin. Diba? Yung nakakulong sa preso na may hatol na bitay. Naku po. So hindi na mapagkatulog yan eh. Sigurado. So lahat siguro ng lahat ng pwede niyang tawagan, tatawagan niya eh. No? Kaya ang Panginoon, alam natin na talagang nag-aagaw ang takot, nag-aagaw ang tukso sa pagiging makalaman. Kaya alam nyo, hanggat nasa katawang lupa tayo, hindi tayo makakatakas sa tukso. No? At ang tukso, alam natin, ay ito ay hindi ito masama, nagiging masama lang pagka nahulog na tayo dito. No? Dahil gusto ni Satanas ay mahulog tayo sa tukso. No? So according to Matthew 4 verse number 6, diba? So maging ang Panginoong Jesus ay tinukso ng diablo sa Mateo. Okay, Matthew 4. Okay, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Matthew 4. 4:6. Okay, verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So nung siya ay nagministeryo, no, dito sa lupa, nung siya sinimula ng kanyang gawain, so siya ay dinala ng Espiritu sa ilang upang siya ay tuksuhin ang diablo. So anong meron dito sa ilang? Verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hunger. So alam niyo yung salitang fasted? No? Pag sinabing fasted, nagda-diet ka. Nalipasan. No? At pag sinabing fasted, ay pinipigil mo ang iyong sarili, no, sa mga bagay na gusto mong kainin. No? Pero mamaya, hindi nyo mapipigil yung luto ni Nanay Mila na kainin. You know, that it is good. No? Okay, so ibig sabihin, ang Panginoon ay nanalangin ng 40 gabi at 40 araw. So, kaya alam niyo, pagka nagpe-pray ka, talagang ang tuksuan niya. No? At ang sabi ni Satanas, and verse 3, and when the tempter came, ayan, yung manunukso dumating, at alam natin kung sino yan, si Satanas. He said, if thou be the Son of God, command these stones to be made bread. So, masarap ang tinapay eh, amen? Lalo na kung gutom ka, sausaw mo sa kape. No? So, kanina pumunta kami ng Lidl ni Mrs. Hinahanap ko yung bagete. Walang bagete, hindi pa luto. No? So, masarap kumain ng tinapay, lalo na mainit-init pa. No? So, at ang sabi ni Satanas, naririto mga bato. Bakit hindi mo gawin tinapay? No? So, pwede naman gawin niya ni Jesus Christ eh. Kaya lang ba't hindi niya sinunod si Satanas? No? Una, para ipakita sa kanya na mali ang iniisip niya na kailangan ng Panginoon ng tinapay para mabuhay. Sabi niya sa verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word, bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, no, ay nakapagbibigay ng buhay. Amen? Kaya pag nakikinig pala tayo ng Word of God, no, tayo'y lumalakas. Amen? Nagkakaroon tayo ng masiglang buhay. So nakita natin na kung siya ay Diyos na nagsalaman, hindi nakaligtas sa tukso ni Satanas, tayo pa kaya na mga pangkaraniwang tao? Mas higit, right? Yun ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoong Yesus manalangin ka. Gusto ng Diyos mag-pray tayo. Araw-araw, amen? Diba nung nagpaturo yung disipulo, Lord, teach us to pray.
Bakit? Kasi hindi tayo marunong mag-pray eh. So, ang sabi ng Panginoon, di ba, yung panalangin na, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng pangalan mo dito sa lupa, sa langit. No? At bigyan mo kami ng tinapay sa araw-araw. Bakit? Kinakailangan mo araw-araw magpe-pray. Amen? Kung nagpe-pray ka lang, pagpupunta ka ng church, hindi normal. So, araw-araw, bakit? Araw-araw tayong may pangangailangan. Araw-araw tayong humaharap sa tukso. Araw-araw tayong humaharap sa hamon ng buhay. Amen? So, number 3. Kayo matutulog. Ayan. Tulog na. Number 3. So, the cup was accompanied by God's strength. The cup was accompanied by God's strength. In verse 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Okay, at narito ang anghel at siya ay pinalakas. So, ganun din, kailangan natin ang kalakasan na nagmumula sa langit. Amen? Hindi natin, ang lakas na meron tayo, darating ang time, mapapagod ka. Hihinto ka. Right? Darating ang time, hindi mo na kaya. Bakit? Matanda ka na. Kailangan mo nang akayin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may aakay sa iyo pag matanda ka na. Kaya tama yung sinabi ng Biblia. Nung ikaw ay bata, tulad na to, inaakay, kung saan mo gustong dalhin, wala siyang magagawa, kasama siya. At ganoon din sa iyong pagtanda. No? Aakayin ka. Ayaw at sa gusto mo, dadaling ka sa mga lugar na hindi mo gusto. No? Bakit hindi mo na kaya? Kaya salamat, ang salita ng Diyos, hanggang umakay sa iyo, no? Hanggang sa iyong pagtanda. Amen? Amen. Sasamahan ka niya, palalakasin ka niya. Kaya ang ating Panginoong namatay, minsang namatay, at nabuhay magpakailanman. So ang Diyos natin, hindi na siya namamatay. So, kaya hindi na natin kinakailangan pagdiwang pa yung kamatayan na ginawa ni Kristo sa krus. Yun ay pang minsanan lang na ginawa ng Diyos. Bakit? Bakit minsanan lang, Pastor Manuel? Kasi pag inulit pa natin, no, parang sinasabi natin kulang pa yung ginawa ng Diyos. Kinakailangan dagdagan ko pa. Parang insulto. No? Kaya sa ating mga mananampalataya, hindi na inuulit ang pagpapapako kay Kristo sa krus. Bakit? Tapos na. It is finished. Bakit ang kaligtasan ay tiyak na? So, hindi na natin kinakailangan gumawa pa ng mga sa tingin natin ay para tayo pumunta ng langit. Hindi na. Bakit? Ginawa na po ni Kristo sa krus. Ang bahagi mo na lang, ang bahagi ko na lang, sampalatayanan yung kanyang ginawang kamatayan. Amen? Pagtiwalaan mo siya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, no, ng iyong kaluluwa, at pagsisihan ng iyong mga kasalanan. And number 4, panghuli. Ayan. So, paborito ng lahat. Last number. So, the cup was also a cup of life. The cup was also a cup of life. No? Ang mangkok, no, ay mangkok ng buhay. So ano yan? In verse number 44, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat of blood were great drops of blood falling down to the ground. 45, when he rose up from prayer, yan, at siya'y tumayo mula sa kanyang pananalangin, he was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. And 46, and said unto them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Bakit? Nagtagumpay ang ating Panginoon sa pananalangin. Kaya alam mo, walang dahilan para sabihin mong wala kang time mag-pray eh. Amen? Bakit? So, binigyan tayo ng pagtatagumpay. Bakit? Sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas,
ay may pangako na buhay na walang hanggan. Amen? So according to John 1:12, at ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binagkalooban ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin, born again. Anak ng Diyos. Paano ka naging anak ng Diyos? Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na kamatayan, ikaw ay binigyan, pinangakuan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, hindi po dito sa lupa. Bakit? Bakit hindi dito sa lupa? Kasi dito sa lupa, tatanda ka, magkakasakit ka, malulugas lahat ng ngipin mo. No? So, ang mga tuhod mo, hihina na, di ba? So, bakit? Kaya ang buhay na walang hanggan, hindi dito sa lupa ang pangako ng Diyos. Saan? Sa langit. Amen? Amen. Doon sa kanyang tahanan. Sabi ng John 14:6, no? John 14:1 and 2, in my Father's house are many mansions. Bakit dito? Hindi na lang dito sa lupa ang mansion. Okay, so tingnan natin sa verse number 1. Bakit hindi dito? So, John 14:1. So, Lord, baka pwede naman dito na lang sa lupa, bigyan mo ako ng mansion. Pwede. Pwede. Kaya lang, sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Bakit? Kasi dito sa lupa, tama, may mansion ka, pero mayroong problema. Hindi mawawala ang problema. No? May pangangailangan ka, pero yung mansion sa langit, wala ka ng kailangan. Kumpleto na. All package. Amen? Amen po ba? Amen. Kumpleto na doon eh. Doon, mayaman ka, pero wala ng problema. No? Pero dito sa lupa, may mansion ka, pero may problema pa rin. So, anong gusto natin? Yung mayaman ka, no, na walang problema. Saan yun? Sa kalangitan. So, kaya yung buhay na walang hanggan, ang pangako po ng Diyos, doon sa langit, hindi dito sa lupa. Right? Amen. Kaya ang malaga, paano natin makakamit yun? Paano natin mararanasan yun na magkaroon ng mansyon? Sampalatayanan mo si Kristo. Yung ginawa niyang kamatayan sa krus, no, yung kanyang iniwang mga salita, wala na tayong ibang pangahawakan pa, mga kaibigan, mga kapatid, maliban sa salita ng Diyos. Kaya salamat, may Bible eh, amen? Amen. Dahil kung walang Biblia, walang salita ng Diyos, wala tayong, hindi natin alam paano sumamba ng tama sa Diyos. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi natin alam paano pumunta ng langit ang isang makasalanan. So, kaya ngayong umaga sa aking pagtatapos, simple lang po ang itinuturo ng Biblia. Lalo na't itong panahon ng Easter o mahal na araw, no? Ang kahulugan po nito sa Biblia ay ang pagbibigay buhay ng Diyos sa atin. So, yung buhay na ibinigay niya, mapapasayo lang yan, no? Kung sasampalatayanan mo siya. So, at walang mawawala, bagkus magkakaroon ka pa, no? At yan ay buhay na walang hanggan. Walang hanggan. So, mga kaibigan, mahal ng Diyos ang inyong kaluluwa. Ayaw niya na pumunta ito sa impyerno. Bakit? Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa mo. Amen. So, kaya bakit hindi mo tanggapin ang inaalok niyang buhay na walang hanggan hanggat hindi pa huli ang lahat. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin na. So, let us pray.